Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, binatikos po ng todo po, mga kabida, ni Congressman Egay Erice po, ito kong si Senator Ping Lacson at ang Senate Blue Ribbon Committee, dahil sa kawalan po daw ng direksyon po, mga kabida, dun ho sa kanilang investigasyon po, patungkol ho sa issue po ng corruption sa flood control projects po, mga kabida. Kapag mga kaalyado daw ng administrasyon, okay, tila malamig daw doon ho sa pagpurso ng investigasyon po, mga kabida. Pero kapag mga simpleng USEC, simpleng contractor, mga kabida, okay, ng DPWH, alright, mga ilang mga senador o kongresista, nasangkot, wala. Pinaimbestigahan po, pinupurso, mga kabida, po. Malinaw doon ho sa sinabi po, mga kabida, ni Yusek Bernardo, yung witness po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, na tumanggap daw ito kong si E.S. Bersamin, ito kong kanyang pamangkin, yung kanyang pamangkin, na si Adrian Bersamin, ng 8 billion pesos. Bakit hindi po pinurso daw, ni Ping Lacson, mga kabida, yung investigasyon na yon? Okay? At malinaw daw, doon ho sa sinabi daw ni Lacson, sabi po ni Congressman Erice, na wala ho siyang balak imbestigahan yon. Bakit nagkaganon? Okay? Eto, pakinggan muna natin. Ito kung si Congressman Egay Erice, mga kabida. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo malaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin ko, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Ayun, malinaw po yung sinabi po ni Congressman Egay Erice, mga kabida. Kaya nga, nagtataka din ako, yun din yung isa sa mga tanong ko po. Nung lumabas yung issue po, kung saan po ay nilink po ito kung si E.S. Bersamin, mga kabida, na sinasabi pong tumanggap daw ng 8 billion pesos mula kay Yusek Bernardo, Nagtataka din ako noon, bakit hindi pinurso? Okay, kumbaga, passing lang po yung sinabi po ni Yusek Bernardo dun ho sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pero hindi po pinurso po, hindi pinatawag si Bersamin, mga kabida. Okay? Kung naniniwala ho ang Senate Blue Ribbon Committee dun ho sa mga testimony po, ni Bernardo, bakit hindi po nila ipinatawag po ito kung si Lucas Bersamin, ito kung si Adrian Bersamin, mga kabida. Diba? Ito kung si Bernardo, isa po sa mga ginawang state witness po ngayon, Okay? Ng gobyerno, laban ho dito sa mga sangkot sa flood control scam, mga kabida. Bakit hindi po pinurso yung investigasyon na yun? Okay? Marami hong mga questionabling decision po, na nakita po dito ho sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabidan po. Katulad na lang po dun ho kay Gutesa, Si Gutesa, malinaw po yung kanya hong sinabi, Nilink po niya ito hong si Romualdez. Alright? Malinaw po yung sinabi po niya na naghati daw siya ng pera. Okay? Malay-malit ang pera po doon ho sa bahay daw, ni dating House Speaker Martin Romualdez po, makabida, dyan po sa McKinley Street, sa may Taguig. Okay? Pero hindi po pinurso, makabida. Sa halip po, hinanapan po ng butas
ito hong si Gutesa po, mga kabida. Okay? Pinuna yung kanya hong affidavit, na fraud daw, yung nagpirma po doon, Kumbaga, hindi daw totoong nanggaling po, sa isang notary public, yung pumirma doon ho sa kanya affidavit. So, sa madaling salita po, question po mga kabida ni Lacson yung kredibilidad po, ni Gutesa, mga kabida, Yung kay Saldico, porque ang isinangkot si Pangulong Marcos, si Romualdez, si Lisa Marcos, mga kabida, po. Hindi rin pinurso. At sinabi pa po, ni Lacson, na yung testimony, yung pahayag po ni Zaldico, po, mga kabida, pawang mga basura lang po yun, Walang probative value, mga kabida. Diba? Yung mga ganun, bakit hindi po pinurso po ng Senate Blue Ribbon Committee yung ganung mga testimonies po, mga kabida, na malaking bagay po yun, para po makatulong, para ma-establish po mga kabida, kung sino ba talaga yung mastermind. Okay? Kaya nga binabatikos po ito kung si Lacson na kinampihan po kapag administrasyon po ang nalilink mga kabida, tila malamig na ipurso yung anggulo na yon, mga kabida, po. Pero kapag ordinaryong contractor, yung mga USEC mula sa DPWH, okay, mga engineers mula sa DPWH, okay, pag senador, iniimbestigahan po, mga kabida. Katulad na lang, doon ho sa ginawa po ng Senate Blue Ribbon Committee, doon ho sa 3 mga senador. Okay? Si Escudero, ito hong si Joel Villanueva. Okay? Ito naman pong si isa, Jingo Estrada, Porque itong mga taong ito ay mga miyembro po ng minority, kalaban po ng administrasyon, mga kabida, iniimbestigahan. Okay? Pero kapag kaalyado po ng administrasyon daw, sabi po ni Erice, wala. Wala hong interest ito hong si Lacson at ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Kaya hindi po nakapagtataka, na iba po ang impression po ng ating mga kababayan, dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Tila hindi po nasa-serve yung kanyang purpose. Okay? To find accountability doon ho sa mga totoong sangkot, mga kabida, sa flood control projects. Okay? Si Pangulong Marcos, kanya hong inexonerate. Okay? Pinawalang sala po niya, mga kabida, kasi wala daw direktang ebidensya po. Ito. Meron pong text communication, Ito hong si Pangulong Marcos, kasama mismo yung dating USEC po, mga kabida, Adrian Bersamin, pamangkin mismo ng dating ES po, na si Lucas Bersamin, mga kabida. Okay? May mga nabanggit doon na mga pangalan. Alright? May binayaran ng 68 billion pesos. May mga senador na nakatanggap po ng pera, during campaign period. Bakit hindi po pinurso yun? Magandang lead yun, sa isang investigasyon po, mga kabida, pero wala hong balak itong si Lacson, mga kabida, na ipurso yun. Okay? Kasi po, ang sangkot, Pangulong Marcos, okay, mga Bersamin, di ba? Kapag kaalyado daw ng administrasyon, malamig. Ito naman pong mga miyembro po ng majority block sa Senado, okay lang kayo? Okay? Na ganun? So, paano ho natin malalaman kung sino po ang tunay na salarin ho dito? Kung selective lang po yung mga personalidad na iniimbestigahan po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Di ba? Paano magkaroon po ng kredibilidad ito kung Senate Blue Ribbon Committee kung gano'n? Mga kabida, po? Ito, magandang lead yan, mga kabida, Yung text communication po between Yusek Bersamin and the President himself. Okay? Sinabi po ni Lacson, mga kabida, wala hong direktang kinalaman po ang Pangulo patungkol ho sa
issue po ng corruption sa flood control. Pero dito ho sa text communication, malinaw po doon mga kabida na meron pong direktang kinalaman po ang Pangulo, mga kabida. Kung totoo man po yun, linawin lang po natin. Hindi po natin sinasabi na totoo yun. Kaya nga, kailangan po ng investigasyon, mga kabida, para malaman po natin kung totoo yung text communication na kumalat po, mga kabida. Okay? Between the President and the former USEC, Adrian Bersamin po, mga kabida, po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong palagay at pananaw dito, sa isiniwalat po ni Congressman Egay Erice, mga kabida. Okay? Tama ba yung kanyang obserbasyon? Na kapag kaalyado po ng administrasyon, tila malamig po itong Senate Blue Ribbon Committee at Senator Ping Lacson na ipurso yung investigasyon po mga kabida. Pero kapag pipitsugin mga hindi kilalang mga opisyal ng gobyerno, at hindi kaalyado po ng gobyerno, mabilis pa sa alas 4 yung investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.